Mga kababayan, habang abala ang marami sa pag-uusap tungkol sa mga fighter jets, missile systems, at mga bagong eroplano ng Philippine Air Force, may isa na namang mahalagang development na maaaring hindi gaanong napapansin ng marami. At ito ay may malaking kinalaman sa pagpapalakas ng mobility at logistics capability ng ating Air Force. Dahil hindi lamang ang Philippine Army ang patuloy na nagpapalakas ng kanilang transport fleet. Pati ang Philippine Air Force ay may magandang balita. Kamakailan lamang, opisyal na nakatanggap ang Philippine Air Force ng 40 units ng Isuzu FTS Series 2.5 ton troop carrier military trucks na lokal na binuo at kinonfigurang troop carrier variant ng kumpanyang Fcura Industries. At ang mas nakakatuwa rito, isa na naman itong halimbawa na hindi lamang tayo umaasa sa imported na kagamitan dahil may bahagi ng proyektong ito na isinagawa mismo dito sa Pilipinas. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang bagong military trucks na ito, bakit mahalaga ang acquisition na ito para sa Philippine Air Force, ano ang papel ng Fcura Industries, at kung bakit isa itong magandang hakbang para sa lokal na defense industry ng bansa. Kapag naririnig natin ang salitang Philippine Air Force, kadalasang eroplano agad ang pumapasok sa isip ng marami. FA-50 fighter jets, C-130 transport aircraft, Black Hawk helicopters, at iba't ibang klase ng radar at missile systems. Pero sa katotohanan, napakalaking bahagi rin ng operasyon ng Air Force ang mga sasakyang panlupa. Hindi lamang sa himpapawid umiikot ang kanilang mga misyon. Kailangan din nilang maglipat ng mga tauhan, kagamitan, supply, at iba pang mahalagang asset sa iba't ibang air bases at military installations sa buong bansa. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga military trucks. Kamakailan ay nakatanggap ang Philippine Air Force ng 40 units ng Isuzu FTS Series Troop Carrier Trucks. Ang mga sasakyang ito ay may kapasidad na 2.5 tons at idinisenyo upang magsakay ng mga sundalo at iba't ibang kagamitan na kinakailangan sa operasyon. Ang base vehicle ay gawa ng Isuzu, isa sa pinakakilalang manufacturers ng mga commercial at heavy-duty trucks sa buong mundo. Ngunit ang mas mahalagang detalye ay ang conversion at configuration ng mga sasakyan bilang military troop carriers ay isinagawa ng Fcura Industries. Para sa mga hindi gaanong pamilyar, ang Fcura Industries ay isa sa mga kumpanyang Pilipino na matagal nang kasali sa paggawa at pagbuo ng iba't ibang military at special purpose vehicles. Sa mga nakaraang taon, nakapagbigay na rin sila ng iba't ibang tactical vehicles at support vehicles para sa Armed Forces of the Philippines. Sa madaling salita, bagamat imported ang chassis at pangunahing truck platform, ang military configuration nito ay may malaking bahagi ng local industry. At ito ang isa sa mga bagay na nagbibigay ng pag-asa para sa unti-unting paglago ng defense manufacturing capability ng Pilipinas. Sa maraming bansa, nagsisimula ang kanilang defense industry sa pamamagitan ng assembly, modification, at local integration. Unti-unti itong lumalawak hanggang sa makagawa na sila ng mas komplikadong mga sistema. Kaya mahalagang hakbang ang mga ganitong proyekto. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na simpleng truck lamang ito. Ngunit sa larangan ng militar, napakahalaga ng logistics. Sa katunayan, maraming military experts ang naniniwala na hindi lamang armas ang nagpapapanalo ng digmaan. Mahalaga rin ang kakayahang magdala ng tao, bala, pagkain, gasolina, at iba pang kagamitan sa tamang lugar sa tamang oras. Kahit gaano pa kamoderno ang isang fighter aircraft, kung walang sapat na support vehicle sa lupa, maaapektuhan pa rin ang kabuuang operasyon. Ang mga bagong Isuzu FTS trucks na ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang tungkulin. Maaari silang magsilbing troop carriers para sa mabilis na paglipat ng mga personnel. Maaari rin silang gamitin sa paghahatid ng mga kagamitan at supplies. At sa panahon ng kalamidad, maaari rin silang magsilbing pangunahing sasakyan sa humanitarian assistance at disaster response operations. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na isa ang Philippine Air Force sa mga pangunahing tumutulong tuwing may bagyo, lindol, at iba pang sakuna. Sa mga ganitong sitwasyon, napakahalaga ng mga sasakyang may mataas na mobility at kakayahang bumiyahe kahit sa mahihirap na lugar. Bukod dito, makatutulong din ang mga bagong truck sa pagpapalakas ng operational readiness ng Air Force. Sa sandaling kailanganin ng mabilisang deployment ng mga tauhan at kagamitan,
malaking tulong ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng maasahang transport vehicles. Sa kasalukuyan, patuloy ang modernization efforts ng Armed Forces of the Philippines. At bagamat mas napapansin ang pagbili ng mga bagong barko at eroplano, tahimik ding isinasagawa ang pagpapalakas ng logistics at support capabilities. Dahil sa totoo lang, hindi magiging epektibo ang isang modernong military force kung kulang ito sa support equipment. Ang logistics ang nagsisilbing gulugad ng anumang organisasyong militar. Kung walang maayos na transport assets, maantala ang mga operasyon. Mabibigyan ng limitasyon ang deployment capability. At posibleng bumagal ang pagtugon sa iba't ibang emergency situations. Isa pang magandang aspeto ng acquisition na ito ay ang pakikilahok ng local industry. Sa matagal na panahon, umaasa ang Pilipinas sa mga imported na military equipment. Subalit unti-unti na nating nakikita ang pagpasok ng mga lokal na kumpanya sa iba't ibang bahagi ng defense sector. Hindi pa man tayo nakakagawa ng sarili nating fighter jets o pangunahing battle tanks, mahalaga pa ring nagsisimula tayong magkaroon ng kakayahan sa local integration at assembly. Sa ganitong paraan, nadaragdagan ang kaalaman at karanasan ng ating mga engineers at technicians. Nagkakaroon din ng oportunidad para sa mga lokal na manggagawa at negosyo. Sa hinaharap, posible itong magsilbing pundasyon para sa mas malawak na defense industrial capability ng bansa. Makikita rin natin na hindi lamang ang Philippine Army ang patuloy na nagpapalakas ng kanilang transport fleet. Kamakailan lamang ay inanunsyo rin ang procurement ng 48 bagong light troop carrier trucks para sa Army. At ngayon naman ay mayroon ding 40 units ng Isuzu FTS troop carrier trucks para sa Philippine Air Force. Ipinapakita nito na seryoso ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapalakas ng mobility at logistics capability ng iba't ibang sangay nito. Dahil hindi sapat na magkaroon lamang ng mga modernong armas. Kailangan ding tiyakin na may sapat na support assets na susuporta sa mga ito. Sa panahon ngayon na mas nagiging komplikado ang security environment sa rehiyon, mahalaga ang pagkakaroon ng mabilis at flexible na military force. At bahagi ng flexibility na yun ay ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng transport vehicles. Sa usapin naman ng reliability, kilala ang Isuzu sa tibay at mahabang serbisyo ng kanilang mga sasakyan. Hindi na rin bago sa Pilipinas ang paggamit ng Isuzu trucks. Maraming government agencies at private companies ang gumagamit ng mga ito dahil sa reputasyon nito pagdating sa durability at maintenance. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito rin ang napiling platform para sa bagong troop carrier vehicles ng Philippine Air Force. Habang nagpapatuloy ang AFP modernization program, makikita natin na hindi lamang mga high-profile weapon systems ang binibigyan ng pansin. Kasama rin dito ang mga kagamitan na hindi gaanong napapansin ngunit napakahalaga sa araw-araw na operasyon ng militar. Sa huli, ang 40 bagong Isuzu FTS Series 2.5 ton troop carrier trucks ay higit pa sa simpleng mga sasakyan. Ito ay simbolo ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force. Isa rin itong patunay na may kakayahan ng lokal na industriya na makibahagi sa mga defense projects ng bansa. At habang patuloy na umuunlad ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines, inaasahan na mas marami pang proyekto ang magbibigay ng oportunidad sa mga kumpanyang Pilipino na maging bahagi ng pagtatayo ng mas moderno at mas matatag na sandatahang lakas. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo sa acquisition na ito ng Philippine Air Force? Sa tingin ba ninyo ay dapat pang mas palawakin ang partisipasyon ng local defense industry sa mga susunod na modernization projects ng AFP? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balita tungkol sa Philippine Defense, AFP modernization, at mga pinakabagong development sa Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa inyong panunood at mabuhay ang Pilipinas!